Basketball update lang tayo mga boss. Kahapon ay nalasap ng Cavaliers ang talo laban sa Knicks sa Christmas game nila na ginanap sa Madison Square Garden sa New York. Maganda pa rin naman ang pinakita ni Donovan Mitchell sa laban kahit natalo ang Cavs. Si Mitchell ay gumawa ng 34 points, 7 rebounds at 6 assists. Habang si Darius Garland ay nag-contribute din ng 20 points, 1 rebounds at 10 assists. Pero hindi sapat ang naging contribution ng dalawa para manalo ang Cavs sa laban. Ito na ay ka-15 na talo ng Cavaliers sa 32 games pa lang nila na nalalaro ngayong season. Makakalaban pa nila ang mga teams gaya ng Rockets, Spurs at Suns bago matapos ang December. Last season ang Cavs ay may record na 64 wins at 18 losses lang sa kabuuan ng regular season. At number 1 ang Cavs sa East last season. Maganda din kasi ang offensive rating ng Cavs last season na nasa first place at pang 8th place naman sa defensive rating. Kumpara mo ngayong season na bumagsak sa 9th place ang offensive rating ng Cavs at 13th naman pagdating sa defensive rating. Malaking kawalan sa Cavs last season ang kanilang off-the-bench player na si Ty Jerome na may average na 12 points per game at may 51% sa field. Pero nakuha naman ng Cavs ngayong off-season si Lonzo Ball via trade sa Bulls para pamalit sa position na naiwan ni Ty Jerome. Pero hindi nagkakaroon ng magandang impact ang laro ni Lonzo Ball para sa Cavs. Kaya disappointed ang owner ng Cleveland dahil wala naman malaking pagbabago sa lineup nila ngayong season. Pero hindi nagiging magandang takbo ng season ng Cavs ngayong taon. Ang Cleveland ay pinag-iisipan ng i-trade si Darius Garland sa Bulls para makaiwas din ang Cavs sa malaking payroll at makakuha ng mga impact player na mababa lang ang contract gaya ni Coby White ng Bulls. Nasasahod lang ngayong season ng 12 million sa kanyang final contract at pwede mabigyan ulit sa susunod ng mababang contract ng Cleveland. Ang Cavs ay gugustuhin din na matrade si Garland dahil nagiging prone na din sa injury. Ang Bulls kung itutuloy ang trade ay kakailanganin bitawan si Coby White, Anderson Wu, Kevin Huerter, 2026 first round pick na galing ng Portland para lang matapatan ang contract ni Darius Garland. Ang Chicago sa tingin ko ay gugustuhin din ang trade proposal na to para ma-upgrade ang lineup ng Bulls na ngayon ay nag-struggle sa season at may record na 15 wins at 15 losses at pang 9th place sa Eastern Conference. Si Darius Garland ay mababagay din sa style of play ng Chicago para magkaroon ng additional scoring option ng Bulls bukod kina Josh Giddey at Matas Boselli sa scoring. Si Garland ay nag-average ngayong season ng 17 points, 3 rebounds at 7 assists. Kaya kayo mga boss, ano sa tingin nyo ang trade proposal na to? Habang sa ibang balita, ay malulungkot sigurado ang mga Lakers fans dahil halos kababalik lang ni Austin Reeves sa paglalaro sa Lakers. At ngayon nga ay binalita ni Shams ng ESPN na nagtamo si Austin Reeves ng grade 2 calf strain injury sa laban ng Lakers at Houston Rockets nitong Christmas game. Si Reeves ay naglaro lang sa kabuuan ng first half at hindi na bumalik sa second half ng laban at inaasahan na mawala sa lineup ng Lakers ng at least 1 month at i-re-evaluate after 4 weeks. Mawala para sa Lakers ang kanilang third leading scorer na si Austin Reeves na nag-average ngayong season ng 26 points, 5 rebounds at 6 assists. Ang Lakers ngayon ay nasa 4th seed ng West at may 3-game losing streak. Kakailanganin ng Lakers ang point production ni Luka at LeBron para manalo ng mga games bago bumalik si Austin Reeves para hindi mawala sa playoff contention ang Lakers. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe at i-hit mo na din yung notification bell para updated ka sa paparating nating mga videos.